Pero sana dagdagan nila ng pondo para mas bumilis-bilis. Kasi ang dami nilang ginagawa, kulang talaga sila. So sana gawan nila ng paraan. Totoo daw na marami na yung dumating na vaccines, pero nakakabagal yata yung COA. Ang tawag nila Eli, COA, yung Certificate of Analysis. Karamihan sa mga LGUs na nagkakaroon kami ng bakunahan, ito yung nirereklamo nila. Na wala na silang supply dahil ang nakakatagal talaga yung Certificate of Analysis. Ito Eli, nakakalungkot ito kasi ngayon na dapat inuunahan natin yung Delta variant. Dapat sana mas bilisan din. Pero hindi ko kasi alam, Eli, kung ano yung nakakabagal, pero baka din yung problema, kulang ng tao. Kasi if I am not mistaken, RITM yung gumagawa nito. Syempre, ang RITM, ang dami ngayon talagang inaasikasong iba-iba. So, sana gawa nila ito ng paraan. Sana gawa ng paraan na mag-hire pa na mas maraming tao, dagdagan yung budget. Binawasan pa kasi yata eh. Yes, ma'am. Tama. Para mas bumilis. Kasi kung titingnan mo Eli, as of yesterday, parang 57 million doses na lahat-lahat ang dumating dito sa atin. So, tinitingnan ko Eli, dun sa 58 ba? Basta either 57 o 58 million. Yung 3 million dun, Johnson & Johnson. Ang Johnson & Johnson kasi Eli, 1 dose lang yon, di ba? So kinikwenta ko, kung alisin natin yung Johnson & Johnson, mga 55 million yung matitira, 55 million divided by 2, di 27.5 yun, di ba? 27.5 million plus yung 3 million doses ng J&J, hindi, 27 pala. 27.5 million dapat yung 2 doses, tapos plus J&J, dapat sana mga 30 million na. 30 million yung nabakunahan na. Pero pag tinignan natin ngayon, 18 pa lang. So gustong sabihin, mabagal. Mabagal in the sense na, yun nga, halos 58 million na yung dumating, pero 17 million pa lang yung nababakunahan. So dapat gawan din ito ng paraan. Gawan din ito ng paraan na mas bumilis-bilis. Ang reklamo talaga Eli, lalo sa mga probinsya, nakita ko yung statement ni Governor John Vic ng Cavite kasi ang taas ng transmission doon. Ang nireklamo niya yung bagal ng supply. So sa akin, dapat sana inuunahan natin to, di ba? Tama, ma'am. Dapat inuunahan natin yung transmission with the vaccination. Kasi ito din yung ating pangontra sa dami ng transmission. Among many other things Eli. So hindi ko alam kung ano ginagawa. Pero yung mga kausap namin ng mga LGUs Eli, sinasabi nila na naubos na yung allocation sa amin. Maraming dumating pero wala sa amin nakakarating kasi wala pang COA. Yun nga, Certificate of Analysis. So yung COA kasi Eli, ang ginagawa yata nila, parang nagra-random sampling sila. Di ba pag dumadating yung bakuna, parang mga naka-empake yon. Yung bawat yata pack, parang nagra-random sampling sila para lang masiguro na maayos lahat yung supply na dumating. So, necessary naman yung Eli. Kaya lang baka kung kulang yung allocation for personnel, baka yun yung nakakabagal. So, sana gawan nila ito ng paraan para bumilis. Okay. Ma'am, at yung DILG, meron po sila na maaari palang magmulta raw o makulong yung mga iiwas dito po sa swab test. Ano ba kung symptomatic na pasyente at close contacts? Tama ba ho itong approach? Nabasa ko din yan Eli. Pero para kasing lagi nating default yung punitive, di ba? Yung parang lagi nating default yung paparusahan. Pero sa amin kasi Eli, at least sa experience ng OVP, hindi kailangan na yun yung track na gawin. Mas mabuti Eli yung positive reinforcement. Sa amin yung ginagawa namin, ini-incentivize Yung nagsaswab kami Eli, problema din namin, yung may mga kailangan maswab, ayaw maswab,
Kasi ang pinoproblema nila yung pagkain ng pamilya nila for 2 weeks habang naka-quarantine center. Yes, ma'am. So kami ka-Ellie, nung kami nagsaswab cab, una, lahat na nagpapaswab, nagbibigay kami ng food packs, yung lahat na nagpa-positive, nagpo-provide kami ng pagkain ng pamilya, parang food supply for 2 weeks, effective siya. So sa akin ka-Ellie, kung may mas positive na paraan para ma-achieve yung gusto nating target, better yon. Rather than parati nating tinatakot yung mga kababayan natin na pag hindi mo to ginawa, makukulong ka. Pag hindi mo to ginawa, di ba, mafa-fine ka. Kasi as it is, napakahirap na nga ng buhay ngayon. Yes, ma'am. So Opo. sana mas ano lang tayo, mas mag-exercise lang ng empathy, saka pag-intindi, ano ba yung dahilan kung bakit may resistance doon. Mm. So sa akin ka, Ellie, ang experience namin, pag binigyan mo ng incentive, willing naman ang tao mag-cooperate. Yes, ma'am. Opo. Almost 18 million pa lang yung natuturok natin ka, Ellie. So, maraming mga LGUs ngayon ka, Ellie, na wala na silang pang first dose. Ang natira na lang sa kanila ngayon, second dose. Kasi ito yung sinet aside nila para sa second dose. Pero walang dumadating sa kanila kasi pag tinatanong namin ka, Ellie, kung bakit ganon, ang sabi nila, nade-delay daw sa COA. Ay, nade-delay ang COA. Ang COA nga, Certificate of Analysis. Ayun. Agree tayo ka, Ellie. Agree tayo na kailangan yon to ensure na talagang maayos yung bakuna na ituturok natin. Pero sana dagdagan nila ng pondo para mas bumilis-bilis. Kasi ang pagkaintindi ko talaga ka, Ellie, grabe talaga yung limitations ng RITM. Kahit pa ang sisipag ng mga tao doon, ang dami nilang ginagawa, kulang talaga sila. So sana gawan nila ng paraan. Opo. Okay, ma'am, at dito ang isa rin ho sa problema ngayon ng ating mga kababayan, yung pagkuha ng gamot sa tocilizumab at mismong si Secretary Galvez mukhang binabanggit niya talagang nahihirapan daw sila, no? Na makakuha ng gamot at grabe kung may mga sumusulpot dito, sobrang mahal naman. At talagang pananampalataya. Nagba-black market, Yes, ka ma'am. Ellie. Yes, ma'am. Nagba-black market ng tocilizumab. And yan yung danger pag walang supply yung gobyerno. Pag walang supply yung gobyerno, talagang yung incentive na ibenta siya na mas mahal, ang laki. So, ito ka, Ellie, di ba last year, ito din yung sinasabi natin. Last year, ito din yung sinasabi natin na sana yung after the first surge, na mag-imbak na sana yung gobyerno ng supply ng remdesivir nga sa tocilizumab. Ang mas mahirap ka, Ellie, yung tocilizumab, mas mahal pa. May mga nakakausap ako ka, Ellie, mga relatives ng mga pasyente na ang bilhin nila almost 80,000. Yung isang vial. Parang many times over ito sa dapat niya talagang price. Dahil siguro yung mga naka-imbak nito minamahalan. Pero pag ikaw yung dalawa lang yan ka, Ellie, pag ikaw yung relative ng pasyente, kahit alam mo na grabe yung presyo, dahil kailangan mo, bibilin mo. Yun yung number 1. Ang number 2, maswerte na nga yung may pambili. Paano yung yung mga walang pambili? Ito ka, Ellie, naalala ko for a time, yung City of Manila, nag-imbak sila. Hindi ko alam kung may tira pa sila. Pero ang alam ko lang ka, Ellie, nag-imbak yung City of Manila ng tocilizumab. And in fact, ginawa nila itong accessible sa kahit hindi resident ng Manila. Yung aming mga pasyente ka, Ellie, marami kaming na-refer sa kanila. Ang hindi ko lang alam kung bakit nagawa ito ng City of Manila, tapos tayo kulang na kulang. Naiintindihan natin ka, Ellie, na yung global supply talaga ang may problema. Pero, again, hindi sana ganito kalala kung mas maaga pa, yung hindi pa nagkakaubusan, right after, yung last year pa sana ka, Ellie. Alam natin na ito yung kailangan, sana ginawa na ng paraan.